everyone. Hi, Cap Wendelin. Welcome to CSR Insights. This is our series on FINLA, World Vision's project on proper solid waste management practices and assistance to beneficiaries. Cap, can you please introduce to us Barangay Kugman? Ang ating barangay po ay mayroong 25,000 base sa ating data sa Registry of Barangay Inhabitants. So mayroon tayong 25,000 na mga constituents. And we have also 10 zones. Mayroon tayong 10 mga suna o purok sa ibang tawag sa ibang mga barangay. Ang ating pong barangay ay we are in 5 kilometers away from the city proper of Cagayan de Oro po. This time of pandemic, how did you cope with its impact? Lahat naman po tayo globally apektado ng pandemic, ano? So una sa lahat, sinisecure natin o bali sa ating mandato sa health sector, ginawa natin ng organization or yung pagbuo natin ng Barangay Health Emergency Response Team para naman doon sa health sector natin. Kita yung nag-assist sa mga nagiging mga positive, saka lahat-lahat ng mga kakilangan ng ating mga constituents para naman hindi mo laganap ng masyado itong pandemic. With respect to solid waste management, about the pandemic, sa ating pong mga basura, medyo may naka-additional na solid waste like for PPEs. I'm sure marami hong nakipag-partner sa inyo na organizations. Paano nyo po iyon minanage? Totoo yan, sir. May mga NGOs, mga companies na willingly and heartily convey their supports for LGUs, barangay LGUs, pang sustain sa yung mga barangay tanods natin na nagbabantay sa ating area of responsibility. Mayroon pong mga kumpanya dito sa Barangay Kugman na kusang loob po na nagbigay ng tulong like bigas. Yun po ay nagpaabot ng tulong sa pamamagitan ng mga face mask, yung mga PPEs. At ang pinakamalaking tulong po na abot sa atin so far as pandemic is concerned is yung PINLA tsaka World Vision po for giving us the ideas kung paano mamitigate itong mga solid waste natin in times of pandemic po, sir. Kamusta naman po ang partnership ninyo with World Vision and FINLA? Malaki po yung nagawa sa atin sa pamamagitan po una yung mga knowledge, yung mga seminars na ini-sponsor ng PINLA sa World Vision, yung mga waste collector natin nadadagdagan yung kaalaman nila. Saka mayroon pong mga at least hindi man malaki pero mayroon na iambag na pangkabuhayan po sa kanila. Like for instance yung naka-benefits tayo ng 32 motor bikes na siyang kukuha sa mga recyclable materials doon po sa origin sa mga bahay-bahay po. At meron po tayong bigay ng PINLA, yung mga shredders, makatulong po sa atin pag mitigate natin sa mga waste from the markets na ginagawa nating organic soil. Yun po at marami pang mga yung mga IECs, yung mga materials na binibigay natin sa ating mga residente. Malaking tulong po sa amin yun. Ang dami niyo po nagawa, no? How do you plan to sustain all these? Mayroon po tayong pinapasang ordinance through our barangay council, an ordinance requiring the mandatory segregation of solid waste at source and providing penalty for violation thereof and for other purposes. Ito po yung pinakabago nating ordinansa na na-approve sa City Council with regards to solid waste management po. So ngayon, meron po tayong ordinance na nagko-comply sa lahat ng mga residente to provide
color-coded garbage bin na siya pong kukuliktahin ng aming waste collector. Kung sakali po yung color na yun pag Lunes ay recyclable, so lahat ng mga yung color na inilagay sa mga residente sa kanilang coral, yun po ang pipick upin ng barangay. Yung ibang color po na naka-indicate sa ibang klaseng like for example yung mga face mask, mga PPEs, so ibang araw din po yun ikukulikta. Yung mga residual na kukuliktahin ng City LGU, ibang color po din po ang bali lalagyan ng mga tao dito sa atin. Yun po ang mga ordinansa na napasa natin. Recently, we have visited Barangay Villanueva po, Municipality of Barangay Villanueva, Municipality of Villanueva, Misamis Oriental. Nagbi-benchmarking po tayo doon kasi mayroon po silang ginagawang programa na Baylo Basura. Baylo Basura po, point system. So bali po yung mga basura nung from the source, yung mga residente natin, dinideliver nila doon sa barangay, saka binigyan sila ng points, na ang points po may katapat na goods, essential goods na ibibigay in return to their waste, recyclable waste po, sir. So yun po ang pinaplansa natin sa ngayon para ma-adapt natin yung programa nila at madala natin dito sa ating barangay po. That's interesting. Ano ho ba ang pinagkaiba ng ordinance at ng resolution? Yung resolution po, kailangan i-implement ng kapitan sa barangay once lang po. Kaya isa lang ma-implement yung resolution. While the barangay ordinance would be a law. So from passing, like ma-approve siya ngayon, na bubuo tayo ng public information, yung consultation. Pag walang mag-upos, bibigyan natin sila ng duration para i-implement natin. Like for example, we have to inform the public na we have to implement this newest ordinance 15 days from now. So mayroon ng information, may IEC na tayo, saka natin i-implement. Mula doon sa implementation natin, hanggang hindi siya ma-amend or mawala sa batas natin, na nagpabiling batas yan, sir. So yan ang kaibahan nung may barangay ordinance tayo. Kasi kahit hindi na ako ang punong barangay, iba na ang uupo, still yung batas natin is on course. Yun ang kaibahan at mas madaling masunod ng mga constituents kasi may kaakibat na penalty if mag-violate sila kasi batas na yun barangay ordinance. Yun po ang kaibahan, saka mas maigi kung ma-implement natin ng maigi yung ordinance kaysa yung sa resolution. Kasi yung resolution ang tumuyan, ang bali Indian is expenses, while an ordinance is a collection. So makakolekta tayo ng fees galing sa mga penalties. Yun ang kaibahan ng yung batas sa pamamagitan ng barangay ordinance than a resolution. Yan po, sir. Mas mabuti kung mayroon tayong barangay ordinance, hindi lang resolution. Yung resolution, yun lang ang pag experiment kung ano bang mangyari, ano bang advantage or disadvantage pag gawin nating batas itong ating mga pinaplansang maano. So, yun po, sir, ang kaibahan nila. So far, mas maganda kung mayroon tayong batas na ipapapasa
kaysa yun lang mga executive orders na ano lang, may time duration lang. Like for example, like is pandemic, meron tayong ginawang executive orders na yung merkado natin hindi na natin pa close to traffic na. So while the pandemic is still ongoing, so yung talipapa namin hindi ko na pinapasukan ng motor vehicles, kahit anong klaseng mga behikulo hindi na pwedeng pumasok doon. Executive order yun. So pag wala ng pandemic, hindi na rin yun ma-enforce. While an ordinance, may pandemic man o wala, balik-balik yung still the ordinance will be enforced anytime. Ito po mga kapwa ninyo, punong barangay, pakibigyan naman ho sila ng tips or a little encouragement to support such advocacies. Una, guided, lahat naman tayong mga barangay LGU, guided from the DILG. Like for example, we have our eras from the Mandanas now ngayon. Meron tayong Mandanas, guided tayo dyan kung anong gagawin natin. Yung mga prinsipyo galing din naman sa nakakataas sa atin. Like sa DILG, mayroon tayong sinusunod na batas na Republic Act 764. May mga batas tayo sa pang BCPC. Lahat ng ginagawa natin sa mga barangay LGUs sa 7160 for local governments. So i-share ko lang, like ako, first time ko pa naging punong barangay. So doon tayo unang, yung basic natin yun, yung 7160. Paano natin i-manage yung pondo ng barangay? Mayroon tayong 10% for the SKIS, mayroon tayong 20% for barangay development, yung 55% sa personal services. So mayroon tayong mga limitation. Lahat ng ating ginagawa dapat dinumero, calculated, at hindi natin lalagpas ating mga limitasyon. Yung mga yung mga revision o yung mga dagdag, yun ang mas nakakaigi sa atin, nakakapag-enhance sa atin para ma-implement natin kung ano yung basic services na ating ginagawa. Like for example, specifically sa solid waste management. So mayroon tayong mga revision doon, mga unique na mga ginagawa for our constituents. May mga plano, mga ideas na na-impart sa atin through PINLA sa World Vision na ini-implement natin dito sa ating mismong vicinity, sa ating area of responsibility. Now, kukonek dyan sa lahat ng like domino effect lang yan. So una, yung recyclables kinukuha nung waste collector natin. So ang epekto diyan, wala na tayong makikitang plastics nga umaabot sa ating karagatan. Kasi itong Barangay Kugman is one of the coastal barangays in Cagayan de Oro. Isa, yung mga canals natin, drainage, hindi na natin nakikita yung mga plastic cellophane, yung mga plastic bottles kasi at source pa lang kinukuha na ng mga waste collector natin. Ginagawa nilang pangkabuhayan, livelihood. Kumikita naman sila diyan kahit kahit maliit lang, at least nakatulong din sa mga may bahay na walang ginagawa, walang trabaho, kaysa naman magmariti sila sa kanilang mga neighbors o i-pick upin na lang nila yung mga plastics, ma-convert pa nila into money. So yung mga mga enhancement sa ating mga Republic Acts, mga batayan natin sa ating mga pag-manage sa ating barangay, yun ang mga mai-impart natin na wala sa basic na i-impart sa atin from DILG. Kasi yung sa DILG, kung ano lang talaga yung mga IRR, yung mga implementing rules and regulations, yun talaga ang ating susundin. Yung enhancement, so dito na yan sa atin, sa experience, sa mga partners natin like PINLA, World Vision,
So doon natin ma-integrate yung mga kaalaman natin na na-impart from other NGOs. Sir, hopefully ma-sustain ito ng susunod na mga administrasyon kasi itong mga plano natin, yung mga solid waste management plan, may ano din ang pinla dito, si Ma'am Jean, palaging bibisita sa ating barangay, tutulong sa ating solid waste management, yung focal person ko mag-istorya. Katapos yung aming mga plano, hindi lang dito sa bond paper intact. So kina-cloud natin, naka-cloud yan para naman sa susunod na mga henerasyon pwede nilang makuha yung anong mga data, yung paano natin ginawa ng paraan sa susunod na mga henerasyon. So para sustainable ang ating ginagawa ngayon. So masustain siya sa susunod na mga panahon. Cap Wendelin of Barangay Cugman in Cagayan de Oro City, maraming salamat po.